Okay, so we have two homeostatic control mechanisms. We have the negative feedback mechanism, and we also have the positive negative. The positive feedback mechanism. So for first, let's discuss about the negative feedback mechanism. So negative feedback mechanism regulates most of the body systems to maintain homeostasis. Negative means any deviation from the set point is resisted. So nire-resist siya, or it made smaller. So net effect of the response to the stimulus is to either shut off the original stimulus or reduce its intensity. Take note, guys, the original stimulus may be shut off or the intensity of the stimulus is reduced. Reduced, mga ading. Nire-reduce yung effect ng intensity. So, ibig sabihin, I'm not saying na values ang nire-reduce. It's the intensity o your effect. Nire-reduce yung effect. Kasi baka mamaya sabihin nyo, porket negative is minus na and positive is plus na. So pwede, negative, negative is gagawin niya yung opposite para i-normalize yung or stabilize yung function or stabilize yung situation. And then the positive naman, um, ayan, so reverse change in variable. There will be a reverse change variable sa negative feedback. Kunwari, kung masyadong mataas, ibababa niya. Kung masyadong mababa, papataasin niya. That's the reverse change in variable. So, there will be reduce in intensity. Hindi in the, hindi sa values ha, hindi siya magre-reduce sa value. Reduce ang intensity. Kasi baka malito kayo. Baka mamaya plus minus ang gawin nyo. Kasi ang positive feedback naman is the deviation from the set point becomes greater. So positive implies that when a value deviates from normal, the system's response is to make it greater. At times, this type of response is required to achieve homeostasis. So increases the original disturbance or stimulus and to push the variable further from its original values. So it strengthens or is reinforce a change. So, ibig sabihin ng positive feedback mechanism is dadagdagan niya. Okay? So, hindi niya babawasan. Dadagdagan niya. I-intensify niya yung effect. So, parang ang mangyayari is, hindi porket bumaba, ibig sabihin mababa to, tataas ang value niya. Hindi ganon. Tataas lang yung intensity. Gagawin niyang, parang papalalain niya in a good way. But there is also a bad way kapag lumala sa positive feedback. So negative feedback is yung talagang nagiging function ng katawan natin. Because negative feedback, um, parating maganda yung magiging effect niya. And then there is this positive feedback na ang effect niya kapag sobra na is nagiging pangit na yung magiging resulta niya. Okay, so first, let's discuss further si negative feedback mechanism. So, negative feedback, remember, is a reverse change in variable. It may shut off the original stimulus or reduce the intensity of stimulus. Nire-reduce nga yung stimulation. So, ito siya. Example ng negative feedback natin, temperature. So first is si receptor, kaya ng sabi ko, si receptor. Sinong receptor dito? Yung receptor ng skin natin. Mararamdaman niya ngayon na masyadong mainit. Naramdaman niya masyadong mainit. Nag-react siya, na-sense niya na mainit. And magsusumbong siya kay control center through kay nerve. Kasi may mga nerve cells na, nerves na dadaluyan ngayon nadadaluyan ngayon ng messenger ni receptors kay brain. Ngayon nagsumbong siya kay brain, nakuha na ni brain. Ngayon i-assess ni brain kung ano yung dapat na maging reaction, kung magre-react ba siya or hindi. Ngayon si brain, since naramdaman niyang mainit, tumataas na masyado yung temperature, sasabihin niya, kailangan kong i-normalize to. Kailangan ko i-normalize. Ngayon, gagawa siya ng plan, paano niya papababain ngayon? Ngayon, nag-draft na siya, kaya naisip niya na kung sino yung certain organ or certain effector na gagawa nun. In-identify na niya. So, ngayon, yung message na yun, ipapadala niya ngayon kay nerve cells. Nerve cells ay magiging mailman ni brain. Si mailman naman ipapadala niya ngayon kay effector. The effector is the sweat gland. Si sweat gland ngayon, nakuha niya na yung utos ni brain. Ang utos ni brain pala, yung nasa graph niya, is to
to palamigin yung katawan. In what way mag-produce ka ng sweat? So parang naisip niya, kailangan lumamig. So kailangan si sweat gland mag-produce ng sweat. Ngayon, nilagay niya dun sa male niya, isaset niya ngayon kay sweat gland through the Mailman nerve. So for si effector ngayon, si sweat gland, siya na yung gagawa ng utos ni brain. So, kung si brain ang nag-uutos, itong si sweat gland ang utusan. Ngayon, si sweat gland ang gagawin niya, i-take effect niya ngayon yung gustong mangyari ni brain. Ngayon, ang gagawin niya is magpo-produce siya ng sweat para lumamig yung katawan ng individual, ng tao, para bumaba na ulit yung temperature. So, bumalik na siya ulit sa normal. Ganun siya. For the explanation, dito sa number one, receptors monitor the value of a variable. In its case, receptors in the skin monitor body temperature. So, na-sense niya na tumaas yung body temperature. So, information, yung nakuha niyang information, i-dismiss niya ngayon kay brain. So, the information about the value of the variable is into control center. In this case, control center is the brain. So, sa buong topic pala natin, halos brain yung makikita nyo or malalaman yung control center parate. So in this case, nerves send information. So nerves or nerves which contains nerve cells is magiging mailman natin. So sa taga-send ng information to the part of the brain responsible for regulating body temperature. The control center compares the value of the variable against the set point. So iaano ngayon ni brain, i-compare niya kung nasa normal ba or nasa abnormal values pa. So na-sense niya na masyadong mataas, above normal na siya. Abnormal na siya. So if the response is necessary, for the response is necessary, naisip ni brain na may response dapat since masyadong mataas, um, i-maintain niya nga yung homeostasis, gagawa siya ng paraan para mag-iisip siya ng paraan, mag-iisip siya ng paraan kung anong gagawin. So the control center causes an effector to respond. Ngayon, uutasan niya ang isang effector para mag-respond sa nangyayari. So in this case, nerves send information to the sweat gland which is an effector. So an effector produces a response that maintains homeostasis. In this case, stimulating sweat glands lowers body temperature. Kung si brain ay isang taga-utos, ito namang si sweat gland ay isang utusan. But nerve is the mailman, ha? Mailman sila, taga-send lang ng message. Pero ito yung taga-gawa talaga. Sweat gland is siya na yung nautusan. So the effector, which is the sweat gland, responds to change in the body temperature. Magpaproduce siya ngayon ng sweat para lumamig yung katawan. Ayun, ito siya. So, ito yung kanina, in-explain ko. So, anong magiging ano pala? Meron pa palang dagdag dito. So, hindi lang kay Sweatland mag-e-effect. Madami pang effect. But sometimes, isa lang yung gusto lang i-explain. Pero may mga ibang organs din. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na essential characteristic ng human organism is the organization. So, hindi lang yung receptor hindi lang si effector na sweat gland. Hindi lang nag-iisa ang effector na papaganahin or uutusan ni brain para mag-work para babaan yung temperature. We also have blood vessels. Sorry. Yung blood vessels, uutusan din yan ni brain as an effector na mag-relax. So we have terms constriction and dilation. So constrict, we have what we call constriction, and dilation. So, constriction, ang ibig sabihin ng constriction is sisikip siya. So, imagine our blood vessel like tube or hose, di ba? Hose yan, ganyan. Ganyan siya. Ayan, so hose siya. So, ang mangyayari kapag nag-constrict is liliit yung butas. Magko-constrict siya, so from ganyan to magiging ganyan. So, magiging liliit na siya. So, pag lumiit siya, ayan, nawala na yung ganun, lumiit na yung butas niya. Paano ba? Wait lang. Ibalik ko sa dati. Ah, ah. So, ito siya. So, ayan siya.
So, ganyan. Tapos, lumiit siya. Lumiit yung butas niya. Okay nating tissues yan pa rin ng blood vessels. Ayan. So, lumiit yung butas niya. So, from malaki, tapos lumiit yung butas niya. So, ganyan yung nangyari kapag constriction, ditiit yung dadaluyan ng dugo sa or dadaluyan ng fluid sa blood vessels natin or sa vessels natin. And then we have dilate. Dilate is the opposite. So from maliit na butas to ganyan. So from maliit na diameter to lalaki ang diameter. That's what we call dilation. Dilate or dilation. Okay? So yun yung ibig sabihin ng constriction and dilation. Okay? So ayun. Saan na nga ba tayo? So, ayan. So, alam niyo na ang constriction and dilation. Now, I can proceed to the other effector na pwedeng pagalawin ni control center, which is the brain, para babaan ang temperature. One effector is the sweat glands na magpo-produce ng sweat. And then we have the blood vessels na magko-constrict or magko-constrict or magdadilate. In case neto, kay pag mataas masyado ang temperature, ang gagawin ng blood vessel is ang iutos na gagawin ni blood kay control center na si blood vessel is to dilate or relax. So magre-relax ngayon yung blood vessels. Ibig sabihin, kapag relax, there will be an increased chance na madaming magpo-flow na blood. Siyempre, maluwag yan, so madaming magpo-flow na blood. So, ibig sabihin din, kapag maganda ang flow ng blood, relax lang ang heart. Remember, heart pumps the blood. So, ngayon, si blood, hindi niya kailangan ngayon ng pressure. Hindi niya kailangan i-pressure si blood na mag-flow kasi nga, free-flowing na siya kasi maluwag naman yung inflow niya. Ngayon, magre-remain calm or magre-relax ang heart. And so, the blood vessels will remain calm. Ibig sabihin, bababa lang yung temperature. Bakit bababa yung temperature? I mean, mag-stay lang siya as pwede siyang bumaba or pwede siyang mag-stabilize kasi hindi naman nagpa-pump ng blood yung heart. Parang lang din, parang tayo lang din kapag nag-exercise tayo, nagwo-workout tayo, 'di ba? Umiinit yung katawan natin. Ganun yung nangyayari kasi pinapabilis mo 'di ba? Kapag nag-exercise ka, bumibilis yung heart, 'di ba? Na 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 mapapansin nyo naman, di ba, pag nag-exercise or nag-workout, bumibilis yung heart. That's the body's way of producing heat. So, bakit pa? Bakit hindi na pwedeng mag-pump pa ng mag-pump si heart ng blood? Hindi na siya pwedeng magpagod kasi masyado nang mainit. So, hindi na dapat siya magpainit. Hindi niya dapat painitin yung katawan. So, dapat relax lang siya. Okay, sana na-gets nyo. So, yun ang magiging effector natin. Okay, another effector natin is si blood vessels na nasa skin natin. Ayan. So, konti na lang yung magfo-flow na blood. I mean, konti na lang. Maliit na lang, malaki na yung yung pagpa-flow ng blood. Kaya, relax lang siya. Nasa relax stage lang siya. So, relax din yung muscles natin. So, naka-relax lang siya. Kaya minsan, parang mas gising tayo parang mas inaantok tayo kapag masyadong mainit, 'di ba? Lalo na kapag hapon. So, ayun siya. So, another example ng negative feedback control mechanism. Gaya ng sabi ko, baka malito kayo. Kasi, ang negative feedback, nire-reduce niya ang effect ng stimuli or sinasalungat niya or ginagawa niya yung opposite. So, ito, from body temperature na nag-increase to go back from homeostasis is pinadecrease niya. Ngayon dito naman kapag mataas masyado or nag-chill yung person kapag mataas masyado yung temperature lalo na sa malalamig na na lugar, ang gagawin naman ngayon is stimulus na ni skin receptor na masyadong malamig. Uy, masyadong malamig brain, anong pwedeng gawin? Sasabihin niya kay brain. Ngayon magda-draft na naman si brain kung anong gagawin niya.
papataasin niya ba or papababaan niya? Gagawa siya. Nasa normal range ba siya o abnormal na? So, kunwari, na since niyang nasa abnormal range na siya, masyado nang mababa. Below ano na siya, below normal body temperature na siya. So, ngayon, si control center ay magsisend ng ulit kay sweat glands as effector and kay blood vessel as effector. Take note, this is still a negative feedback control. Okay? So, ang gagawin ngayon, ano naman ang gagawin ngayon kapag malamig ang temperature? Ang gagawin, ipapagawa ni brain ngayon, magda-draft siya. Dapat, kung mainit, dapat nagda-dilate ang vessel. Pero kung malamig, mag-constrict ang blood vessel. Bakit? Kasi, pag nag-constrict ang blood vessel, ibig sabihin, ang blood vessels ay maliit lang yung, konti lang yung magfo-flow na blood. So, kailangan ng pressure. 'Di ba? Kailangan ng pressure para mag-flow. 'Di ba? Parang sa hose, kunwari tatakpan niyo yung yung butas nung hose para para maging malakas yung pressure niya. Pero maliit pa rin yung lumalabas na dugo, 'di ba? So parang ang nangyari is pinaliit mo yung butas niya para tumaas yung pressure. Bakit niya gustong pataasin yung pressure? Para mag-beat ng mabilis yung heart, para bakit kailangan mag-beat ng mabilis yung heart? Bakit kailangan mag-pump ng mabilis ng heart? Kasi nga po, masyadong masikip yung pag-flow ng blood. So, kailangan ng pressure. Ngayon, magpapump si heart ng blood para ma-push or ma-pressure si blood na mag-flow sa mga constricted na blood vessels. Ngayon, kung yung blood vessels, yung blood vessels ngayon, iinit siya kasi gaya ng sinasabi ko, kapag nagpapump ng mabilis ang heart is umiinit yung katawan. And also din pala, I think mali yung example ko nung last time. Ito pala dapat siya. Supposed to be dilation yung sinabi ko sa negative feedback mechanism kapag mababa yung temperature. And dito naman, constriction kapag mababa yung temperature. Kung balak niyang pataasin is, ang kailangan ng blood vessel is to constrict the blood vessels para bumilis si heart sa pagpump, thus tataas yung blood temperature. And also blood also have a normal body temperature. So kung normal body temperature ang daladala ni blood, syempre magno-normalize din yung temperature. Aapektuhan niya din yung mga blood vessels sa skin natin. So magko-constrict. Ngayon, syempre dahil sa bilis ng pressure, tataas ang blood temperature. Ang blood, tama, tataas ang blood temperature. So, itong negative feedback control na to, since may control siya, syempre may limit din siya. Pag alam niyang okay na yung temperature niya, naibilik na sa okay, mag-i-stop na siya. Okay, mag-i-stop na si brain. Si brain pa rin yung mag-uutos na, okay, tama na. Mag-uutos siya, pero syempre si effector pa rin si receptor pa rin yung magsasabi na, oy, tama na, okay na ako, ganon. So, i-chismis niya na naman kay brain. Ngayon si brain sasabihin niya na naman kay effector na, o tama na, sobra na yan, ganon. So, sweat glands see sweat production. So, yun, kaya sinasabi ko sa inyo, mas maganda si negative feedback sa homeostasis kaysa kay positive feedback. Kasi si positive feedback, minsan, pasasobra, dahil too much is dangerous, parang ganon. So, sa magiging effectors kapag body temperature decreases is the sweat glands. Ang gagawin niya is pipigilan niya yung sweat production kasi hindi naman na niya kailangang palimigin yung katawan. Kasi malamig na nga di ba? And then the blood vessels na nasa skin is magko-constrict and skeletal muscle contract. Siyempre, sabi ko sa inyo, nagpa-pump ng mabilis yung heart. Thus, the skin muscle with contracts, which will cause shivering. So, ayun, magko-contract siya. Active masyado yung skeletal nyo. Kasi nga, kailangan niyang mag-produce ng heat. Okay? So, magsishiver siya. Magsishiver ka. Kaya ka nagsishiver. So, that's a normal, normal, normal respond ng katawan mo kapag giniginaw ka. Yung nagsishiver ka. For you to bring back your body's temperature into normal. Okay, yun yan. Kaya yun yung ibig sabihin hindi mababa yung temperature tapos pinataas yung temperature, that's positive. No.
So ang pagkakaiba ng negative feedback is i-reverse niya yung resulta, babawasan niya yung intensity. Sa positive is dadagdagan niya yung intensity. Okay? Ayan, we have another negative feedback mechanism. Ulit-ulit ko kanina, yung blood sugar. So ngayon, ito homeostasis na kunwari, homeostasis to normal blood glucose about 90 milligrams. Take note, normal blood glucose, pwede kong gawing example yan, okay? 90 milligrams or 100 ml ng blood glucose. Kunwari, ang naibigay ko sa inyo is, sa essay is, yung blood sugar is nasa 100, excuse me, nasa 120 milligrams. Anong magiging homeostatic mechanism? Pa-explain ko sa kanyo, draw a diagram, explain, ganon. Ganon yung mga tipong essay na lalabas. So, kunwari, that's an imbalance. Ito yung normal, nag-imbalance, tumaas. Tumaas ang blood glucose level. Ngayon, a high blood glucose level detected by insulin secreting cells of. So ito si high blood glucose level, si insulin secreting cells of pancreas. Insulin secreting cells of pancreas is si magiging receptor. Siya yung receptor. Kasi na-sense niya di ba? So, insulin secreting cells, i-chismis niya ngayon kay, sino ang effector? Si pancreas. Ngayon, si insulin secreting cells, pancreas, stimulated to release insulin into the blood. So, ngayon, ang sasabihin ni insulin secreting cells of pancreas, kay pancreas is mag-produce ka naman ng insulin para mabawasan naman ng glucose sa blood, hindi masyadong mataas. So ngayon ang gagawin ni ano ni pancreas, magpo-produce siya ng insulin. I-stimulate niya ngayon yung pag-release ng insulin. Palabasin mo naman yung insulin ko, sabi. Madaming ways na pwedeng mag-release ng insulin. So ito, insulin secreting cells, siya rin yung mismong siya din yung mismong i-breakdown ni pancreas. Gagawin niya nga yung insulin. Ngayon si insulin, ang gagawin ni insulin is i-deliver niya ang glucose. Ano pala muna, si pancreas is i-breakdown niya si sugar into glucose. Si glucose ngayon is i-deliver ni insulin papunta kay cells in normal circumstances na kapag normal yung ibibigay na normal yung mai-intake mo na sugar is kay cells siya mapupunta. Kay cells, from cells, si cells ay, syempre, ang cells natin, we have different cells in the body natin. So, gumagawa sa ATP synthesis, gumagawa ng energy tong mga cells or ginagamit nila yung glucose to use it as an energy. So, ayun na. So, katawan, kailangan natin energy pupunta sa cell, ayan. So, sa different parts of the body. Ngayon naman, since mataas masyado ang blood glucose level, yung mga kaya lang ng katawan na i-take up papupunta kay cell. And the others na sobra is pupunta kay liver. Ngayon, ano ulit yung sinabi ko last time? Liver is the storage of glucose. And what is the form ng glucose kapag nasa kapag ini-store siya? The storage state ng glucose is glycogen. Ayan. So si glucose ngayon naging glycogen na siya. So resting state ng glucose is glycogen. Si glycogen ay natulog kay liver. Matutulog siya ngayon kay liver or nagre-rest siya until masesense niya na magde-decline na naman ang blood sugar. Pag wala nang magamit na blood sugar, si cells, wala na siyang magamit na blood sugar or blood glucose para sa energy. Ngayon, si glucagon, we have what we call. Ay, iba pala yun, sorry. Iba yung si glucagon, sa iba yon. Kapag masyado nang mababa, si glucose level. Ngayon, itong sa normal state, na kapag nasa mataas ang blood sugar, si insulin din pala. Si insulin ngayon, pinadala niya dito kay glucose. Ay, kay glycogen. Wait lang. Sorry. Tama pala, glucagon. So, ito si glycogen. Si insulin ang nagpadala kay liver.
Si liver ngayon, dahil hindi pa kailangan si excess glucose, pagpapahingain niya muna si glucose, i-convert niya si glucose into glycogen. Ngayon si glycogen, matutulog muna dito hanggat merong stimulus na mababa masyado yung blood sugar. So kapag mababa masyado ang blood sugar, ito yung mangyayari, which is a negative feedback mechanism kasi i-reverse niya lang ulit yung effect. So kapag yan naman naging ang blood glucose level na naman magde-decline, blood glucose level declines to a set point kapag bumaba masyado yung glycogen ay ang glucose, gigisingin ngayon ni glucagon si glycogen, gagawin niyang glucose si glycogen. Gising ka na glycogen, magi-glucose ka na, kailangan ka na ng katawan. Ganun yung gagawin niya. So, ayun. So, from there, from liver, naging glucose siya. From liver na naging glycogen siya, and then from liver din na naging glucose siya through the help of the hormone glucagon, magiging glucose ulit siya, and then madi-deliver ulit siya sa different parts of the body. So, that's why we have intermittent fasting. Kasi sa intermittent fasting, kaya sinasabing maganda siya, kasi ang stored fats and stored energy or glucose is magagamit ng katawan mo. So, di ba, kapag nag-fasting ka, kumain ka ng maraming ganito. So, sobra siya. So, at this certain time na kumain ka ng madami, syempre mataas ang carbs. So, carbs is sugars, di ba? May mga carbohydrates ang sugar. So, mataas ang sugar. Ngayon, yung normal na nakaya ng katawan, i-deliver sa cells. Tapos, yung sobra, mai-store sa liver. Ngayon, sa fasting ka, may ilang oras ka nang hindi kumakain. So, walang pasok na sugar. Ngayon, hanggang sa mag-deplete ang sugar sa katawan, masesense ngayon masesense ngayon ni insulin na wala ng sugar, ni pancreas na wala ng sugar na pwedeng i-deliver, na ubusan na siya ng i-deliver. Ngayon, iutusan ngayon ni insulin ulit uutusan ni glucagon ngayon si liver na i-convert si glucose to glycogen into glucose ulit para ma-deliver ulit sa katawan. So, ganun yung sense ng intermittent fasting. Kaya sinasabi nila. So, hindi lang siya intermittent fasting, hindi lang sugar yung nagagamit as energy. We have also fats. So, ito naman sa opposite direction. Kapag naman yun nga yung sinabi, kapag nag-decline ng blood glucose level, low blood glucose level detected by glucagon naman. Ha? Tatandaan nyo sa blood sugar level, ang receptor natin is insulin secreting cells. Dito naman we have glucagon releasing cells kay declining blood glucose level. So, ibig sabihin, si insulin, pinapataas niya si, ay, binabawasan niya si glucose. Si glucagon, these are both hormones ha. Si glucagon is pinapataas niya ang blood glucose level. Okay? So, ngayon, nag-decline ng blood glucose level. So, blood glucose level is detected or sensed by glucagon-releasing cells of pancreas. Magsusumbong siya ngayon kay control center. Si pancreas, glucagon-releasing cells of pancreas stimulated to release glucagon in the blood. Target is the liver. So, ngayon, ang target lang ngayon, hindi na si cells. Si glucagon-releasing cell na receptor, nagsumbong kay pancreas. Pancreas, nanghina na ako, wala ng blood sugar. Ay, nanghihina na yung katawan, wala ng blood sugar. Baka naman, sabi niya ng ganon. So, ngayon, si glucagon-releasing cells, nagsumbong na. Ngayon, si pancreas mag-iisip siya ngayon kung anong gagawin niya. Oo nga, masyado ngang mababa. So, gigisingin niya ngayon si glucagon. Si cell na nagre-release ng glucagon ay magpo-produce ng glucagon. Ngayon, sasabihin ni pancreas, hoy, glucagon releasing cell, please, i-release mo na ngayon yung glucagon mo. Punta ka kay liver. Sabihin mo kay liver, if, ang tawag dito, i-convert niya na si glycogen into glucose ulit para gamitin ng katawan. So, yung pancreas, stimulate niya ulit yung release ng glucagon into the blood. So, the target is the liver. Hindi niya na magiging target ang cells. Hindi katulad ni insulin na magiging target niya si cells. So, ngayon,
The liver breaks down glycogen and stores and release glucose to the blood. So, diretso na agad kay blood. So, from liver to blood. Okay? So, blood glucose level rises to a set point. Stimulus for glucagon release diminishes and body turns to homeostasis. So, negative feedback siya kasi yung stimulus ay na-reverse. So, from declining blood glucose, pinataas niya. And then, from rising blood glucose, pinababa. Okay, doon na tayo kay positive feedback mechanism. So as I have said, the deviation from the set point becomes greater. So it becomes greater, ha? Positive implies that when a value deviates from the normal, the system's response is to make it greater. So make it greater. Add lang siya ng add, hindi niya nire-reverse. So ibig sabihin kung masyadong mababa, bababaan niya pa. Kung masyadong mataas, tataasan niya pa. Ganun siya katigas. So ito, at times, these times of response is required to achieve achieve homeostasis. So, nire-achieve niya. So, the achievement of to achieve homeostasis is negative feedback, and to achieve homeostasis is positive feedback. So, increases the original disturbance or stimulus and to push the variable further from its original state. So, from mababa yung stimulus or effect, bababaan niya pa yalo para ibalik niya daw sa in a way na maibalik niya daw sa normal na function. Tapos meron ding masyadong mataas, badagdagan niya pa yung kung gaano kataas para maibalik niya daw sa homeostasis. So it strengthens or reinforce a change. So it ini-strengthen niya yung intensity ng stimulus or yung effect ng stimulus or ini-increase niya yung stimulation. So we have here positive feedback mechanism which na example which is the blood loss. So kunwari nagkaroon ka ng cut, there will be a blood loss. Ngayon ang nangyayari is may yung dito sa cut na to may mga chemicals na mai-stimulate. So the receptor will be the chemicals, yung chemicals na na-stimulate na itong mga chemicals na to are they have messengers na na sinasab na tinatawag nila ang mga platelets na uy there's a blood masyadong madaming lumalabas do something sasabihin niya. So ngayon the break or tear in the blood vessel wall, ayan, ito siya. So feedback cycle initiated. Yung feedback niya ngayon is magtawag ka pa ng kasama natin, magtawag ka pa ng kasama natin na pwedeng tumulong na magtawag pa sa mga clotting factors. So the more na madami ang stimulation, the more na mataas din ang effect, di ba? So, ganun ang nangyari. So, itong si chemicals na to is nagtatawag siya ng clotting factors like platelets. So, clotting occurs as platelets adhere to the site and release chemicals. So, ayun. So, si clotting factors, andyan na naitawag na din si clotting factors, si chemicals. So, pag dumami din yung chemicals, itong si mga chemicals na to, itong mga signals na to, na nagtawag din ng ibang chemicals na katulad nila is nadagdagan sila dito. That's why it's positive mechanism. Kasi kung sino yung stimulate, kung sino yung sensor, which is the chemicals or the clotting factors, uh, sige, term ko na lang is the chemicals. Yung chemicals na sense na nila na na sila yung receptor na na-sense nila na there's an increased blood loss. Ngayon itong si chemical signals is magtatawag pa siya ng kapwa niya chemical signals na pumunta dito para madami siyang kasamang magtawag din ng iba pang mga clotting factors para matakpan tong sugat, matakpan tong wound para ma-stop yung blood. So clotting occurs as platelets adhere to the site and release chemicals. So ang tinatawag na ang mga chemicals na to ay galing kay platelet. Okay? Si platelet ngayon, mag-a-adhere sila dito. So since si platelet ay may chemicals, so si platelet na din ang pupunta dito. Kasi the chemical and the platelets will adhere. Didikit sila dito, magdidikit-dikit sila dito para takpan
si sugat para hindi na lumabas si blood. Ayan. So feedback cycle ends. Doon na doon na I mean, hindi pala. So, release chemicals attract more platelets. Ayan yung sinasabi ko. Kapag chemicals, pag madami nang natawag itong si chemicals na other chemicals or platelet, sabihin natin si platelet na may chemicals na nag-release, magtatawag pa ng iba pang platelets na may chemicals na katulad niya. So, padagdag sila ng padagdag, nag-a-attract sila ng platelets. So, the more, the merrier. So, mas madami silang nagtatawag, madami din silang nag-work. So from that, clotting proceeds until break is sealed by newly formed clot. Ayan. So si platelet ang nagpo-form ng clot. 'Di ba sinabi ko sa inyo dati, kanina na ah, thrombosis is the formation of blood clot. Okay? Thrombosis from the thrombocyte, which is the platelet, nagkukumpol-kumpol sila to form clot. So pinagdidikit-dikit nila ang mga different blood cells para bumuo sila ng ng seal, seal or takip, pantapal. So by newly formed clot, magiging clot. So that yung andito yung nagtatakip. Kaya wag yung tinatanggal yung sugat na may, ang tawag dito, yung nagko-color black, ayun, yun yung mga clotted na cells ninyo. Kaya nga tinutulungan na mag-stop yung bleed tapos tatanggalin yun. Huwag ganun. Hayaan nyo lang na matanggal hanggang completely maisil yung yung wound hanggang sa may mga skin cells na din na tatakip dun sa wound ninyo. Okay? So the feedback cycle ends. So yun. So ano yung stimulus? Bakit siya tinawag na positive feedback mechanism? It's the chemical signals or the platelets na nag-react na sensor ay na receptor, tama, sensor and or receptor, mas nagtawag sila ng kasama nila. So mas nagtaas. So adding up mag-add pa sila ng receptor ng stimuli. So 'di ba nag-add pa sila ng receptor para mag-act para bumalik lang sa homeostasis, sa normal state. Ito pa pala. So, may dalawa tayong basic principle to remember. Those are first, many diseases state result from the failure of negative feedback mechanism to maintain homeostasis. And some positive feedback din can be detrimental instead of helpful. Yun yung sinasabi ko kanina na mas magandang mag-fail yung negative mechanism kesa mag-fail ang positive mechanism. Kasi ang positive feedback mechanism, sabi ko sa inyo, too much is dangerous. Negative feedback mechanism, kapag nag-fail siya, may pwedeng disease na mangyari and can be treatable or can't be treatable. Pero mas detrimental sa health pa rin ang too much pag nag-fail ang positive feedback mechanism. For example ng uh, masyadong na-excite si positive feedback mechanism. So dito din kapag sa extreme blood loss, kunwari si blood dito wound lang siya. Pero kapag sa extreme blood loss, 'di ba? Usually kapag masyadong mababa yung pag wala na masyadong blood na nagfo-flow is it will lead to death. Ang mechanism niyan is ang nangyayari, kunwari may extreme blood loss. So, madami nang nawalang dugo. Ngayon, masesense ng mga blood vessels mo na syempre kailangan din nila to function well is kailangan nila ng blood. So, parang yung muscles mo, ang respond niya is to excite. Ano ba tawag doon? Mag, mag, magko-contract yung 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 muscle cells mo kasi syempre parang ba? Parang ah parang heart din na nagko-contract kasi kailangan niya ng flow ng blood. So kailangan niya ngayon ng flow ng blood. Ngayon ang gagawin niya yung contraction ng blood
ang magiging result niya is yung heart is magbibit pa rin. Syempre, kailangan pa rin ng heart na magbit. Pero, habang nagbibit yung blood, syempre mahina na siya kasi wala na siyang naipapump na blood. Di ba ang heart is nagpapump ng blood? Wala na siya ngayong maipump na blood sa ibang katawan, sa ibang parts ng katawan natin. So ngayon, ang nangyayari, habang nagpapump siya, syempre nagdi-dysfunction na o nagba-malfunction na yung heart kasi pump siya ng pump ng blood pero konti na lang yung blood na nagpa-pump konti na yung pinapump nung heart na blood hanggang sa maubusan siya ng pinapump na blood, eh syempre ang heart hindi naman niya magpa-pump ng blood kung wala naman siyang ipapump. Ngayon ang mangyayari, since wala siyang pinapump na blood, mag-i-stop siya. O ano mangyayari? Hindi na nagpa-pump ng blood yung heart, nag-stop na yung pag-beat ng heart mo kasi nga wala na siyang pinapump. So yun na, mag-start na yung heart mo. Ibig sabihin, it will lead to death unless mabigyan siya ulit ng supply ng blood. Kaya kailangan ng immediate transfusion of blood kapag there is an excess blood loss. Okay? So yun yung sinasabi natin sobrang detrimental. So too much is dangerous. Okay. So next we have the terminologies and the body plans. Mabilis na lang to kasi super common sense na lang siya as long as alam niyo yung mga terms ng Latin, Greek, or Old English. So terminologies and the body plans. So most anatomical terms are derived from Latin or English, Latin or Greek mostly. Some are Old English. So, itong terminologies and body plan natin is the language na ng ating anatomy. So, itong mga terms na to yung usually nagagamitin natin na terms pa habang pinag-uusapan natin ang mga anatomical uh, parts ng body natin. So, for body position, we have anatomical position refers to a person standing erect with the face directed forward, the upper limbs hanging to the sides, and the palms of the hands facing forward. So, anong anatomical position? Itong nakaharap. This one. Yan ang anatomical position dapat. Ayan. So, meron tayong tinatawag na supine. Supine is laying face upward, nakahiga, nakatihaya. Prone, we have laying face downward. Ayan, nakadapa. Ayan. So, ito, memorize nyo na lang yung mga terms natin. We have right, toward syempre, body's right side, left, sa left. Then, inferior. Take note. Pwedeng hindi ko gagamitin ng lower. I will, uh, I will always use inferior. Yan. So, inferior, structure below one another. Kunwari, ano ba bang pinaka-basic? Mm, so, our wrist is inferior to the antecubital fossa. Antecubital fossa is yung pinagkukuha na natin ng dugo sa ano. Nakikita nyo naman siguro yung mga medtech na kung saan sila kumukuha. Dito sa forearm natin, di ba? So, antecubital fossa. So, our wrist is inferior to below siya or lower ng ating antecubital fossa. And then we have superior. Superior sa taas. So, our antecubital fossa is superior to wrist. So, ganun siya. Then we have cephalic from the Greek word kephale, or the head, closer to the head. So, ano bang closer sa head? So, the breastbone is, wait lang. So, the breastbone is cephalic to head. Cephalic. Wait lang. Ayun nga yung naasa ko, wait lang. Cephalic, closer to the head than other structure. Usually synonymous with superior. Kumbaga, gagamitin na yung cephalic kapag mas malapit sa brain, sa head. Rafa, then we have caudal, which means atol. Maano natin yan sa mostly sa cells. So closer to the tail, closer to the tail than another structure. Usually synonymous with inferior, anterior, front of the body.
Posterior or from Greek word posterus, means following, front of the body. Nasa book to ng Sidis Anatomy. Meron din sa Marieb, I think. Merong mga examples doon. And please practice nyo ito. Well, pwedeng with kasama or kayo, practice nyo kung paano tong mga positions na to. So Proximus nearest, ventral, belly, or venter, distal, di ba? Proximal, malapit. Latus or lateral. Latus is, Greek word, which means side. So lateral, median, superficialis. From Old English, dop is hip. Ayan. So ito siya. We have superior, tympanic caudal inferior, proximal, medial. Medial is papunta sa gitna. Lateral is palayo sa gitna. Sa midline. Okay? Right and left, we have distal. Distal, palayo. Proximal, palapit. Distal, proximal. Ayan. So anterior, sa harap ventral, posterior toward the back. Then superior pataas, inferior caudal, ayan. Ayan. So ito siya from different body parts and regional terms. So by region, sa cephalic, I think andito din to. Ayan. So sa head natin, sa head part. Cephalic, the superior towards the hand. Ito yung mga different regional terms natin na na mga language natin sa anatomy. Yan. So frontal, mga Old English natin or Greek or Latin. So we have frontal, which is the forehead. Ayan, frontal, forehead, head is yung nasa head part natin or sa cephalic natin, we have the part ng kapag anterior, pag nakaharap. Anterior, sa anterior view natin, kapag sa cephalic part, meron tayong forehead, eye, nose, and mouth, or the frontal, orbital, nasal, or oral. Then we have the otic, buccal, and mental. Basahin nyo na lang lahat. Ayan, meron din tayong posterior view. So, kung sasabihin ko, pag nasa question, mga sa exam nyo, kapag nasa test question nyo, is cephalic, ganun. Tapos sa choices is anterior cephalic, ganun. So, ibig sabihin, ang lalabas lang doon, ang makikita nyo lang dapat is itong mga, yan, yung mga mga uh, regions na yan or body parts na yan. Yan lang dapat yung makikita nyo lang dapat yung pipiliin nyo sa choices. Tapos baka mamaya maglagay ako doon ng nasa posterior view pala. Occipital. Occipital is base of the skull, which is located at the posterior view ng cephalic natin. Okay? So, ganun siya. Then meron, kunwari, anterior trunk. So, ibig sabihin, itong mga nasa anterior trunk lang, itong mga to lang. So, thorax or thoracic natin, ito yung mga parts ng kasama sa thoracic natin. So, ito, trunk, meron ay abdominal at pelvic. Sa abdominal, meron tayong umbilical. Sa pelvic, meron tayong inguinal and pubic. Ayan. So, ito naman yung posterior view ng trunk natin. Posterior means nasa likod. Okay? And then we have here, subdivisions of abdomen. Ayan. So, for abdominal quadrants, we have left upper quadrant. We have left upper quadrant, right upper quadrant, lower left quadrant, then right lower quadrant. Please memorize kung ano yung uh, mga organs na, nakalagay doon. So, parang yan yung ginagamit ng mga doktor. Di ba? Kapag may masakit yung tiyan, pinepress nila yung certain part or region or quadrant ng abdomen mo para malaman nila kung ano ba yung sumasakit sa'yo. Yun yung purpose nitong subdivisions ng abdomen. Then we have the nine regions. Ayan, yung kaya sinasabi ko na regional is for mga doctors. Kasi regional sila nag-check ng kung ano yung masakit. Kunwari dito nila press. Also, right iliac region. Eh, ano bang nasa right iliac region? Anong mga organs? We have here the appendix, the sacrum. So, ibig sabihin may something mali. Baka may infection. So, i-check nila yun.
So ito, meron tayong right hypochondriac region, meron tayong epigastric region, left chondriac region, umbilical region, right and left lumbar region. And then we have hypogastric region and right and left iliac region. Please memorize. Ayan, so ito siya. Yung mga organs na sakop ng mga regions ng body. We have here right hypochondriac, liver, gallbladder, right kidneys, lungs, and hindi yan tiga isang organ ha. Minsan, may isang organ na kasya sa isang region ng body, but some are parts lang. So, epigastric region. Ayan. So, pag chine-check ng mga doctors kung saan yung sumasakit, syempre alam na nila yung kung anong organ yung sumasakit, ano yung may balik. Yun sinasabi natin, surface anatomy. Okay, so we have your body plans and sections. So body planes and sections. So planes divides or sections the body, making it possible to look inside and observe the body structure. So sa gross anatomy, yung mga cadaver na hinihiwa-hiwa nila. So we have sagittal plane. Ito yung sagittal plane, yung hinati sa gitna. Hindi lang gitna, basta pa ganyan yung hati. Pwedeng dito, pwedeng doon, pwedeng ganyan. Kasi may tinatawag tayong mid-sagittal plane or median plane. So it runs vertically through the body, separating it into right and left portion of anterior and posterior. Ang hati niya is anterior to posterior. So anterior, posterior. Hinati anterior to posterior siya. And then we have median or what we call the mid-sagittal plane. Median kasi nasa gitna siya. So hinati siya in a sagittal way, in the midline. So kaya siya sinabing mid-sagittal plane. A sagittal plane that passes through the midline of the body, dividing it into equal right and equal right and left halves. And then we have the transverse or axial or horizontal. Horizontal, ayan siya, di ba? Runs parallel to the ground, dividing the body into superior and inferior. So, meron tayong transverse. So, iniwalay niya ang superior, inferior. Superior, inferior. This is the transverse. Itong kulay pink. And then we have frontal or coronal. From the word coronal crown. Ibig sabihin, hinati siya pa. Ganyan. So runs vertically to divide the body into anterior and posterior. Dinivide niya into, take note dinivide niya si posterior at posterior. So ang nahiwalay si posterior at si anterior. Tapos meron tayong sagittal plane na hinati siya from anterior to posterior. From anterior to posterior. Into posterior and into anterior and posterior. Hinati niya, pinag-iwalay niya sa anterior at posterior. Dito naman, hinati niya, way ng paghati niya from anterior to posterior. Okay? Yun lang. And then, we have here. Ayan siya. Ito, so transverse section through the abdomen. Ayan, yung mga mananang. Ito yung makikita nyo kapag nahati yung katawan ng manananggal. Mga laban-loob nyo dyan. And so frontal section through the hip. Ayan, so nakaharap yung hip sa'yo. Ito yung makikita mo kapag frontal section. And then we have sagittal section ng head. Kapag hinati mo from posterior to anterior. Ayan siya, sagittal section. Pwede ding mid-sagittal. Pwede din natin, hindi natin alam kasi hindi naman natin tayo yung naghati niya. So, pwede siyang sagittal section. Pag hindi kayo sure kung nasa gitna ba yung hinati, sabihin nyo na lang sagittal section of the brain. Basta pa ganyan yung paghati. Then we have body planes and sections. Meron tayong organs or sections to reveal their internal structure. We have longitudinal from the word long, cut through the long axis of an organ. So ito, hinati siya. Ayan, hinati siya. Ngayon, ang makikita is itong part na to. So, mahaba na yan. And then we have the transverse or cross-section, cut at right angle to the length of an organ. So ayan, nakita siya perfect perfect circle siya. And then we have the oblique section, a cut that is made across. Ayun siya, oh. Nakat siya ng paganyan. So, magiging itsura niya, syempre, sa butas niya is magiging oblong na siya. So, oblique nga, oblong.
So, a cut that is made across the length of an organ other than right angle. So, ano bang right angle? Di ba 90? Mamaya pag nasa 90 degrees. Kung mamaya sabihin ko pag nakat siya into 45 degrees, section is cut into 45 degrees angle. What do you call this? What do you call that section? Oblique section of what organism? Ganun siya. Okay? So we have here body cavities. For body cavities, are empty or hollow spaces within the body or any organs. Hollow means spaces, parang cabinets, ganon. Cabinets na walang laman. Ganon. Storage na walang laman. Ganon. So the cavities or spaces of the body contain the internal organs or viscera. So itong mga spaces na to is doon nakatira or doon naka-organize yung mga body organs natin. So the main cavities are the ventral and dorsal. So there are three major cavities of the trunk. Remember, three major cavities of the trunk. We have the thoracic cavity, the abdominal cavity, and the pelvic cavity. We also, sometimes pinagsasama itong dalawa. Si abdominal cavity and pelvic cavity. And we call it abdominopelvic cavity. Why? Kasi itong hati na yan, so ito siya. This is the thoracic cavity. Sineseparate siya ng diaphragm. So, thoracic cavity, abdominal cavity. Ngayon, dito walang nagseseparate kay abdominal and pelvic cavity. Kaya tinatawag sila minsang abdominopelvic cavity. So, the ventral cavity is the larger cavity and is subdivided into two parts. We have the thoracic and abdominopelvic cavities, or pwedeng three parts na abdominal cavities and pelvic cavities by a diaphragm. So, a dome-shaped respiratory muscle. Yun yung sinasabi kong diaphragm. Guys, sino yung sabi ng diaphragm ng microscope? Hindi diaphragm ng microscope, diaphragm ng ng tao. Okay? A dome-shaped respiratory muscle. So thoracic cavity is bound laterally by the ribs, which is covered by costal pleura, and the diaphragm caudally covered by diaphragmatic pleura. We have muscular diaphragm, yung sinasabi kong diaphragm, that separates, so what separates the abdominal cavity from thoracic cavity? The muscular diaphragm. And what separates the abdominal cavity from abdominopelvic cavity? That's muscular diaphragm. And then we have mediastinum, or the middle wall, the middle section that separates left and right parts of the thoracic cavity. Ito siya. Mediastinum. Ayan. So, yun separate niya ang left and right blocks. Left and right parts ng thoracic cavity. It houses the, remember, thoracic cavity. Ano na naman ang mga organs na nasa loob ng thoracic cavity? We have the heart, the thymus, the trachea, the esophagus, and the other structures such as, syempre, hindi mawawalang blood vessels. Ang blood vessels ay kahit sa ang katawan, meron siya. And the nerves too. Then, the two lungs are located on each side of the mediastinum. And then we have the abdominopelvic cavity, which consists of abdominal and pelvic cavity. Abdominal cavity, which enclosed by abdominal muscles primarily. So it houses stomach, most of intestinal tract, liver, spleen, pancreas, and kidneys. And then we have pelvic cavity. Pelvic cavity are the small space encased by a pelvic bone. Encased by a pelvic bone. So it houses most of urogenital system as well as the rectum. So sa urogenital system, we have urinary bladder, parts of large intestines, and the internal reproductive systems too. Okay, so punta tayo kay dorsal cavity. Tapos na tayo kay ventral. Saan ba si ventral? Saan si ventral? So ventral is yung sa harap. Okay, dorsal is yung nasa likod. So, ayan. So, smaller of the two main cavities, as its name implies, it contains organs lying more posterior in the body. So, nasa posterior part ng body natin. Diba? Sabi ko din, dorsal means, posteriorly. So, we have here cranial cavity. Itong yellow part na to, we have the cranial cavity from the root cranial, it's the upper portion. It houses the brain. Doon nakatira si brain. Doon naka-organize si brain. And then we have the vertebral cavity. Cavity kasi caving, di ba? Caving. So, cave. Kinikave niya ang
So lower portion houses the spinal cord. Ayan. So this is the spinal cord. Ito siya. Ito yung yellow is the vertebral cavity. Ayun na yung sinasabi ko kanina. Meron pa pala dito. Ayan, si mediastinum, makikita nyo, nasa part ni mediastinum na nagde-divide ng nagde-divide ng left and right thoracic cavity. Ito, thoracic cavity kapag naka-side, and then meron tayong thoracic cavity na thorax. Esophagus, nasa may mediastinum, anong nakalocate sa may mediastinum? Pag tinanong ko kung ano ang mga organs na nasa mediastinum. Guys, very popular to. Anong nasa mediastinum? Meron tayong esophagus, trachea, blood vessels, thymus, and the heart. Yan yung nasa gitna. That is the mediastinum. And then we have abdominal pelvic cavity. Anong meron? Abdominal cavity, pelvic cavity. Also take note kung ano yung mga nasa organs lang nasa abdominal cavity at nasa pelvic cavity. Remember guys, these are not part of the lower cavities. Ano yung nasa lower cavities natin? Itong abdominal cavities. Always remember. Gugulat ako mamaya, nasa abdominal cavity, heart ka nyo. Ay, Diyos ko, makakapalo ako. Tapos ito, thoracic cavity. Ayan, yung sinasabi kong cardiac muscle na nagsaseparate ng thoracic cavity sa abdominopelvic cavity natin. So ito yung sinasabi ko kaya tinatawag na abdominopelvic kasi wala namang structure na nagpapahiwalay sa abdominal cavity. So parang tinawag lang siya na ganyan to separate the organs na nasa abdominopelvic cavity. Nasa abdominal cavity tsaka kay pelvic cavity. So we have other cavities too. Meron tayong oral cavity, digestive cavity, nasal cavity, orbital cavity, middle ear cavity. Pero yung mga na-discuss ko, that's the major cavities. So serous membrane naman tayo. If meron tayong meron tayong mga cavities, meron din tayong serous membranes. And what are serous membranes? So lines the trunk cavities and cover the organs with these cavities. So ibig sabihin, kung ang bahay ng mga organs is the cavities, meron din tayong serous membrane. Ayan yung mga serous membrane. Sila yung mostly nagpo-protect each organ ng katawan. So, sineseparate ng mga serous membranes ang organs sa different organs din. Okay? So, it separates different. So, parang sinusupot niya. Isipin nyo, nakasupot ang bawat organs isa-isa para i-separate sila sa isa't isa na nasa loob ng cavities ng body. So we have two types of serous membranes. Meron tayong parietal. Serous membrane finds against the outer wall of the body cavity. So ito siya. Parietal natin. Nasa pinakalabas. Hindi niya natatouch ang pinakaloob ng organ. So ito. Parietal. And then we have pericardial cavity. Cavity na naman kasi space na naman siya ha. Ito. Minsan, itong cavity nito is may laman siyang fluid. So, it's pericardial cavity yung tawag dyan. And then we have visceral, kung ano na yung nakadikit dun sa mismong organ. So, found the covering of organs in the body cavity. So, kapag imagine mo, kapag may balloon, tapos in-insert mo yung fist mo na ganyan, nag-make fist ka ng ganyan, tapos pinush mo pababa, ito siya. So, yung pinakalabas ng balloon is the parietal pericardium. This is the air space is the pericardial cavity, and itong pinakamalapit na natatouch yung kamay mo is the visceral pericardium. Okay, meron tayo 3 serous membrane lined cavities. Meron din tayong mga ayun nga, so kino-cover nga nila yung nasa natin, yung kino-cover nila yung mga organs. So they are membrane-lined cavities of the thoracic, serous membrane-lined cavities of the thoracic cavity. So sa thoracic cavity, meron tayong pericardial cavity. Pericardial means around the heart, from the word peri, around cardial heart.
So, around the heart. So, heart's cavity. So, pericardial cavity natin, it contains pericardial fluid. Yung sinasabi ko, ito, sa ito siya. Meron tayong, ito yung pericardial cavity. So, ang ibig sabihin sa fluid na nakalagay dyan is pericardial fluid. So, ayun siya. Located between visceral and pericardium and the parietal pericardium. We have pleural cavities dun. Dalawa din. Lung cavities sila. Ito siya, oh. Kung si heart, may supot. Siyempre, si lungs may supot siya. Ayan. So, cover each lung surrounded by pleural cavity. Ito siya. Plural. Kasi pleura is, is lungs. Pericardial fluid. Kasi siyempre, pericardial fluid siya. Pericardial sa around the heart. Nakapalibot sa heart. Kaya siya tinawag na plural. Pericardial. Plural means lungs. Pleural cavity. Caving. Caving, di ba sabi ko kanina caving? So, anong meron sa cavity? Hindi na organs. Fluid naman. What we call pleural cavity. Pleural fluid. It covers each lung surrounded by pleural cavity. And then we have parietal pleural cavity. So, it lined the inner, ayan na, sabi ko kasi na, di ba, visceral and pleural. Visceral is nasa pinaka natatouch yung organ, and then parietal yung pinaka labas na nagko-cover ng organ. Pinakalabas and then in. So, line the inner surface of the thoracic wall, the outer surface of the parietal pericardium, and the superior surface of the diaphragm. So, it lies between the visceral pleura and the parietal pleura and contains pleural fluid. And then we have peritoneal. The word peritoneal. So, covered or contained in the abdominopelvic cavity. So, meron ulit tayong visceral and parietal. Always remember, visceral is yung natatouch niya na yung mismong organ. Parietal is yung medyo palayo sa organ. So, visceral peritoneum covers many of the organs of the abdominopelvic cavity. As you can see, ang laki ng sakop niya. And then parietal peritoneum lines the wall of abdominopelvic cavity and the inferior surface of the diaphragm and is located between the visceral and peritoneum, and the parietal peritoneum contains peritoneal fluid. So pag tinanong ko, ano yung fluid na tinatawag sa peritoneal cavity? Peritoneal fluid. Okay? Or nakalakaan na sa or kaya sabihin ko lang, so hindi masyadong what fluid surrounds the lungs. Yun. Meron tayong pleural cavity. So what fluid surrounds the heart? We have pericardial fluid. So what fluid surrounds the lungs? It's pleural fluid contained by pleural cavity. Ayan. So, pathophysiology. We have, ayan. So, minsan, meron yung mga lalo na yung mga manginginom nagkakaroon ng inflammation sa mga cavities nila. Meron tayong inflammation ng pericardium. Itis. Sabi ko sa inyo kanina, what is itis? Yan yung ginagamit as suffix kapag may inflammation. So, inflammation of the pericardial. Then we have pleurisy. Yun lang, pleurisy siya, hindi na siya itis. So, pleurisy, yung tinatawag sa pleural, infection ng nasa lungs natin. Infection of the pleura. And then peritonitis, peritonitis, not peritonitis. Is peritonitis, inflammation of the peritoneum. Meron din tayong specialized membranes of abdominopelvic cavity, mesenteries. So mesenteries are folds that anchor the organs to the body wall and provide a pathway for nerves and blood vessels to reach the organs. So sa kanila nakakabit organs natin. Ngayon, si organs natin para makaabot daw sa kanila ang blood, nakadikit din sa kanila si blood vessels. So ito siya. Kung maiisipin nyo, ano na kasi, anong pagkain na kasi? Chicharong bulaklak. So, di ba? Yung chicharong bulaklak, ganito siya.
Ayan siya. Ayan siya. Parang intestines ba yun? Hindi ko alam kung ano yun. Basta intestines. Kung ano yung makikita nyo na andito na ganun-ganun siya, na nakakain din. Ayan. So, di ba hinuhold niya? Hinuhold niya itong organ na to. Ayan. So, hinuhold niya. So, dyan sa loob niya, syempre may mga nakakabit na vessels para mag-supply ng blood. The retroperitoneal organs naman means retro means behind. So, behind the peritoneal organs. So, retroperitoneal organs include the kidneys, adrenal glands, pancreas, and parts of intestines and the urinary bladder. So, nasa likod lang ng peritoneal cavity. So, that's all for lesson 1. Kung napakinggan nyo lahat to, kung napakinggan nyo lahat to, so, clue or hint para sa recitation is about dito lang din, and most of it is about case study. Yung mga nabanggit ko, which is usually wala dito sa slide. So, kawawa yung mga hindi talaga nakinig. Yung mga cases na sinabi ko, mga examples like sweating, blood loss, sa positive and negative feedback. Okay? So, I hope you learned something. That's all. Thank you.